Good morning ulit mga kaibigan. Ito naman pa tayo sa ating pong hydroponics. Ano po? Ngayong umaga ay ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang uri ng mga seedlings na tinatanim ko. At sana makapulot po kayo dito ng idea kung ano naman yung gusto nyong itanim. Okay? So, una, ayan, meron tayong ganito na lettuce. Yan, local po ito. Nabibili din lang yan sa Shopee. Okay? Ang pangalan nito ay Dazzling Fion Green. Okay? Dazzling Fion Green. Local po ito. Nabibili dyan sa Shopee o kaya sa Lazada. Yung isa naman ay matte green. Puro green lettuce po sila. Yan, matte green. Matte green. Ito naman yung romaine green. Green siya na romaine. Okay. Yan, plant Asian. Galing po sa plant Asian. Romaine green po siya. Meron din tayong romaine na purple. Ayan. Ang gandang kulay, di ba? Romaine na purple. Galing din sa plant Asian. Tapos meron din tayong galing sa Condor Seed Company. Ayan, Fanfare ang tawag po nila. Isang uri ng loose leaf lettuce. Fanfare mula sa Condor. Meron din mga ganito na seedlings galing sa East West at saka sa Ramgo Seeds. Tignan lang din yung kanilang advertisement. Meron din po yan. Nasa inyo yan kung ano yung gusto niyo itanim. No? Pero pwede lahat ito dito sa ating bansa sa tropical climate. Okay? Meron din tayo yung galing Taiwan. Ayan, Green Garage, Green Garden ang siya yung mapula-pula na greenish na lettuce. Ayan, maganda rin po 'yan. Ayan, red lettuce ang tawag nila pero hindi totally na red kundi siya ay halong green. Ayan. Tapos, ito yung mga imported. Ensa Sudden. Yan yung brand. Ensa Sudden. Imported po to. Mostly galing po to sa Holland. Yung kanilang mga seedlings. Ensa Sudden. Yung brand ng buto. At yung pangalan naman niya ay Dabi. Yan, makikita niyo Dabi. Yan, iba po ang itsura nito, mamaya papakita ko sa inyo. Ganoon din sa ito naman yung Estrosa. Yan, Estrosa siya, Ensa Sudden din, imported din ito. Estrosa, yung green din ito na lettuce, Estrosa. At ito yung mas palagi ko na tinatanim. Olmetay. Yan, makita nyo, Olmetay. Yan, Olmetay yan, Yan, magaganda naman lahat yun, pero ito ngayon yung nagugustuhan ko na itanim. Matibay kasi siya sa init. Hindi siya madaling malanta, yan, Olmetay. Kung tawagin siya. Meron pa, hindi lang naman na lettuce yung pwedeng itanim dito sa hydroponic system natin. Pwede rin yung pak choy, yan, Ramgo Seeds, pak choy. Parang pechay siya, mas maliliit sa pechay. Pak choy, pwede rin yan. Meron din tayo yung Chinese kangkong. Ayan, Chinese kangkong. Ang lago niyan sa hydroponics. At isang beses kang magtanim pwede siya hanggang 3 hanggang 4 na beses mo siyang putulan. Huwag mo siyang bubunutin sa cup. Hayaan mo siyang tumubo ulit. Ayan. Tawag nito. Chinese kangkong, pwede rin yan. At yung sinabi ko, pwede rin ang pechay. Pwede rin ang pechay at saka yung ating mustasa. Yan, malalaki po ang mustasa dyan pag sa nyo itanim sa hydroponic system. So, ito yung pagkakaiba ng dalawang klase ng buto ng lettuce.
Yung isang klase, ito yung bear lang siya, bear seeds kung tawagin, bear seeds. Yung bear seeds, butong-buto siya talaga, hindi mo siya makikita na wala po siyang balot. Meron kasing nakabalot na mga buto. So pag yung bear seeds, iba ang system o iba yung sistema ng pagpapatubo. So ipakita ko sa inyo yung bear seeds. Ito ngayon, pakita ko yung sample ng bear seeds. Kuha tayo. Ayan, naka-foil pa siya, naka-pack din siya sa foil. Mula sa packaging, sa loob ay naka-foil pa siya para ma-preserve. Hindi siya madaling ma-expired. Yan po ang buto ng isang klase, yung tinatawag na bear seeds. Yan, para galawin ko daw. Yan, bear seeds po yan, no? Yan ang bear seeds. So, itim ito ngayon. Meron ding bear seeds, puti ang kulay. Okay? So, yan yung bear seeds natin. Yung isang klase naman, yung tinatawag na coated siya. Okay, coated. So, magkaiba ang sistema ng pagpapatubo ng buto sa bear seeds at saka sa coated seeds. So, ito ang example ng coated seeds. Yung olmetay na buto na tinatanim ko, mostly ito po ay naka-coat. Ibig sabihin, hindi mo makita yung actual na buto. Meron po siyang coating. Okay? Magkuha tayo ng isang buto. Ayan, nakalagay po siya sa maliit na plastic bottle. Ayan, maliit na plastic bottle. Kuha tayo ng sample. So, ayan yung coated seeds. Nakita niyo? Hindi mo makita yung buto. Ayan, coated siya. Malilit lang po yan. Parang gamunggula ang laki po yan. So, magkakaiba ang sistema ng pagpapatubo nito. Ano? So, yung unang sistema ng pagpapatubo ng bear seeds. Okay, halimbawa, ito na yung ating cup na nakahanda. Styro cup. Nakahanda na siya. Meron na siyang laman na ito ang gamit ko. Yung iba ang style nila, pero ito ang gamit ko ngayon, yung Coco Pit. Coco Pit ito. Yan, Coco Pit. Okay? Coco Pit na nilagay ko sa loob ng styro cup na meron na siyang hiwa. Yan, ang purpose ng hiwa ay upang pumasok yung tubig dyan para makasipsip siya ng nutrients, yung halaman, and at the same time, para naman lumabas yung mga ugat ng halaman, makalabas siya dito. So, ito ngayon yung ating cup with na meron po siyang Coco Pit. So, ang pagtatanim po nung coated, para sa akin, iwan ko sa iba, nirerekta ko na siya dito sa styro cup na mayroong Coco Pit. Ang gagawin mo lang dyan ay bagya lamang, bagya lamang na bubutasan na didiinan mo lang yung gitna ng bagya. Ayan, mga 1 cm ang lalim lang. Dinidiinan ko lang yan ng aking daliri. Saka mo ngayon ilalagay yung buto. Yung buto na coated. Ayan. Ayan. Ilalagay mo ngayon yung buto na coated na seedling ng lettuce. Ilalagay mo doon sa dininaan mo sa gitna ng styro cup. Yan, nakalagay yan. Yan. Mga 1 cm lang yung lalim nung ididin mong butas. Saka mo siya slightly lang na tatabunan. Bagyang-bagya lang. Wag lang makita yung buto. Yan. Ayan, tinabunan ko na siya ng bagya. Tapos after that, itong cup na ito na may lamang Coco Pit, ilalagay mo naman siya sa any container. Depende kung gaano karami yung gagawin niyo na tatanim. Ilalagay nyo sa container, any plastic container. Lalagyan nyo ngayon ng tubig. Ang lubog lang ng puwitan
Ang lubog lang ng puwitan ng styrocup na may lamang kokopit saka yung seedling mo, mga 1 centimeter lang ang lalim mula sa ilalim. So lalagyan natin yan ng tubig. Saglit lang. Pwede na yung tubig lang sa gripo, okay lang kasi para lang mabasa yung kokopit. Kung tuyo yung kokopit, lalagyan natin ng tubig. Ayan, lalagyan natin ng tubig. Yan, mga 1 centimeter lang ang lalim. Para sipsipin, ayan, may tubig na siya. Para sipsipin noong kokopit yung tubig. At pagkatapos mababasa na yung yung buto na tinanim natin na nasa ibabaw, di ba? Nasa ibabaw lang 'yun eh. Pag after mga 3 days yan, makikita nyo magsisimula ng lalabas na meron ka na makikitang lumalabas na seedling after 3 days. Yeah, so ganyan yung technique na pagpapatubo ng seedling na coated. Okay? Nirerekta ko na siya dito sa kokopit. Tapos ilalagay ko lang siya sa container na mayroong tubig, at least 1 centimeter ang lalim ng tubig para sipsipin noong kokopit. Mababasa na yung nilagay mo na seedling at after 3 days magsisimula na yan na tumubo. At ito ilalagay lang natin sa shade. Kahit anong bagay ng bahay mo na mayroong shade, pero hindi naman totally na dark ha. Yung may liwanag pa rin, hindi lang direct na maarawan. Yun ang ibig sabihin nun. So nandito kasi ako sa aking grow house. Meron akong mesa pasadya, dito ko lang nilalagay. Ayan. Kasi hindi siya maarawan pero may liwanag. Okay? So yun namang isang klase ng buto, yung pinakita ko kanina na yung bare seeds, iba naman ang technique. So ito yung bare seeds natin, di ba? Yan, itim. Meron din puti na bare seeds, hindi siya coated. So ang ginagawa diyan para maganda yung pagtubo, yung rate ng pagtubo, una, kumuha din kayo ng plastic container, yung mga ginagawang sa mga baunan lang o yung mga nagtitinda ng mga pagkain, ayan, yung transparent. Ayan. Sasapin niyo ito ngayon ng tissue paper. Ito ang tissue paper natin. Kumuha na ako ng tissue paper. Okay, kahit mga lang siya, malipis lang, di kailangan na marami na makapal. Okay? Oh. Ayan, pinutol ko na yung tissue paper. Ilalagay ko ngayon dito sa loob ng plastic container. Ayan, nakalagay na, nakasapin. Okay? Ayan, nakasapin siya. Tapos, basahin natin ito ng bahagya. Bago ilagay yung buto, basahin na ito, lagyan ng konting tubig. Lagyan natin ng konting tubig. Yan, mabasa lang. I-spread yung tubig para mabasa yung buong. Ayan, may konting-konting tubig lang siya. Okay, basa na, di ba? Ayan, saka natin ngayon ibudbud yung buto na bare seeds. Ayan, bubudbud natin siya. Nasa inyo na yun kung gaano yung gusto nyo ilagay. Kasi malilit lang ang buto yan eh. Marami pong laman yung maliit na container. Kahit daan-daan na yan, pwede na yung ilagay. Kaya lang, pag masyadong marami naman, ay pag tumubo, dikit-dikit. Pag binunot na ninyo yung seedling letter para i-transplant, ay maisasama yung iba na mabubunot. So, tansyahin din rin ninyo. No? Usually, yung isang pack na binibili ko, 100 ang laman na buto, yung kalahati lang doon ang ibinubudbud ko. Hinahati ko sa dalawa. So nasa inyo kung ano yung gusto ninyong dami. Pero yung nga pag sobrang dami naman ay dikit-dikit na yan pag tumubo. So ganyan lang. Bubudbud lang niyo doon sa loob ng container na mayroong sapin na itong tissue paper na basa. Tapos later on, pag naibubun nyo, ibabalik nyo yung takip ng plastic. Ibabalik natin yung takip. Tatakpan din nyo yan. Diba, meron tayo takip. Ayan, itatakpan natin ngayon. At ilalagay mo ngayon ito sa loob ng rep. Doon sa pinakamababa na level ng rep natin, doon sa vegetable section. Doon nyo ilalagay para hindi masyado malamig.
wag sa malapit sa freezer niya o kaya sa loob ng freezer, wag. Hindi tutubo yung buto nyo doon. Kailangan sa ilalim. Malamig pero hindi naman siya magyayelo. Okay? At ganoon din, mga 3 to 4 days makita nyo, magsisimula na siyang tumubo. At pag nakita nyo na magsimula na siyang tumubo, alisin na siya sa loob ng rep at ilagay na siya sa may liwanag. Para pag nailagay ka sa liwanag, bibilis yung kanyang paglaki at saka magiging green na yung mga dahon na maliliit. Yan, ganyan po ang pag-prepare, mga kapatid. So, salamat. Sana po ay mayroon kayong natutunan dito. At subaybayan po ninyo ang ating explanation para po sa preparation ng pagtatanim. Sa next part, tutuloy natin ito. At don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. So dito, paghahalaman at the same time yung music, kasi yon ang talagang hilig ko sa music. So salamat po sa panonood. See you next time.